Po tayo magsimula ay hinihilingan ko po ang bawat sana yumukod para po sa isang panalangin. Amang banal na mga Panginoon sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa araw na to na muli po kaming nagkatipon-tipon upang pag-aralan ng inyong mga salita. Nawa Panginoon, samahan kami ng inyong Holy Spirit upang sa gayon, Panginoon, ay maunawaan po namin ang maririnig sa gabi ito. Pagkalooban din po ako ng wisdom sa aking tuturo nung sa gayon ay maging maayos po at nang mas maliwanag lang maunawaan ang aking mga sasabihin. Muli patawad sa man po kami nagkulang ng kasala. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming tanging tagapagligtas na si Kristus. Amen. The end time. Ano po ba ibig sabihin ng end time? Tinanong ko si Google kung ano ibig sabihin. End time. Sabi ni paring Google, is the time of the prophesied end of the world. Yung mga hula sa katapusan ng mundo. May iba pang terms na tawag sa kanya. Other terms na pwedeng itawag sa kanya na same meaning. Armageddon. Ano ba ibig sabihin niyan? The place where the last battle between good and evil will be fought. Next. Apocalypse. The complete final destruction of the world as described in the biblical book of Revelation. Yun po ang kumakatawan or napapaloob sa end time, yung sa huling event magkakaroon daw ng fight between good and evil at ang final destruction sa ating mundo. The time of trouble on earth, nearing the time of the end. Ibig sabihin, ito yung mga time na dumadating na ang tao sa magulo. Ibig sabihin, nalalapit na ang katapusan ng mundo. Sabi rito, before God judges the world, the book of Daniel describes as a time of trouble such as never has occurred since nation first came into existence. Daniel 12 verse 1. This reflects the vivid description of wars, persecution, earthquakes, and other disasters talked about in Matthew 24, Luke 21, and Mark 13. What are some Bible prophecies about end times? Ayun nga po, yung sinabi is yung nakasulat sa Matthew 24 verse 7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Tapos sa ibang verse naman po, Luke 21 verse 11, there will be a great earthquakes, and in one place after another food shortages, and pestilences, and there will be fearful sights, and from heaven great signs. Ayun nga po yung nabanggit, war. Di na po bago sa atin ang nangyayari sa ibang bansa, yung labanan ng Russia and Ukraine. Isa na rin pong sign siguro ito na tayo ay nasa huling kapanahunan. Hindi lang sila ang magkakaroon ng gera, kundi sa bawat bansa siguro. Hindi man sa ngayon, pero sa susunod, magkakaroon ng kaguluhan. Kahit dito sa Pilipinas, may ano na rin tayo, nagbabanda na rin ang gera sa China dahil sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ano pang binanggit kanina? Famine. Ayon po dito sa statistics ng Global Hunger Index noong 2022, ang nangunguna sa most affected hunger
malnutrition ay yung Yemen. Sila po ay nakakaranas ng matinding gutom. Kung saan makikita nyo naman yung mga bata ay sobrang papayat na. Hindi sila healthy. Next, yung pestilence. Nagkaroon na rin po sa atin or naramdaman po natin yung diseases, virus na kumakalat. Ito, hanggang ngayon nga, ramdam pa rin po yan. Yung COVID-19. Pero sabi nila, hindi lang dyan natatapos. Meron pa pong parating na mga virus na mas nakakamatay, nakakaperwisyo sa tao. Earthquakes. Yan po. Hindi na tayo lalabas sa ibang bansa. Sa Pilipinas, nagkaroon po ng earthquakes doon sa parteng norte, sa may, ayan po, sa may Bigan City. Magnitude 7.3, noong July 27, 2022. At iba't ibang kasamaan po ay mangyayari din po. Tulad po ng persecutions, crimes. Yung persecution siguro po yung sa mga naniniwala kay Kristo na yung pinagbabawal na yung Bible, yun, nakakaranas sila ng persecutions. Tapos yung crimes po, hindi na po bago yan. Noong unang panahon po ay nararanasan na rin po yan. Yung crimes, yung mga patayan, kung anong mga masasamang pangyayari po. Sabi rito, but even as we read about this distressing time, we can remember that even while the world is in chaos, we can claim hope and assurance that Jesus' return is near. This time of trouble, as far as the end times are concerned, is a short but intense period that takes place soon before the second coming of Jesus in many ways. It's like a last chance God gives the world so they can see the true effects of sin. Yun po, habang tumatagal, ang tao po ay lalong sumasama. Yung masama ay lalong nagpapakasama, yung mabuti lalong nagpapakabuti. God wants everyone to have every last opportunity to repent, confess, and accept Him as Savior, and then to receive His grace and forgiveness. Yun, tayong mga tao dapat magkaroon na tayo ng connection sa Panginoon kung saan magsisi na tayo sa mga maling ginagawa at tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas. But there will be a point in which the destiny of every human and every angel that sided with devil will be established. At this moment, every person will have had chance to choose to live with God or reject Him. Ayun nga po yung pagkakasabi ko kanina na yung tao lalong nagpapakasama, tapos yung mabuti lalong nagpapakabuti. Yan po ay matatagpuan sa Revelation 22 verse 11. Are we living in the last days? As Seventh-day Adventists, we are people of anti-Bible prophecy, or what theologians call as eschatology. First, we believe that the movement were part of was foretold in Bible prophecy. Second, we believe we're living in the final phase of human history. Yan po. Tayong mga tao at mga Adventista, tayo po ay nasa huling kapanahunan na kung saan magwawakas na ang sanglibutan. Mangyayari na ang mangyayari, yung earthquakes, yung mga masasamang pangyayari tulad ng earthquakes nga, floods, famines, at iba't ibang hindi magandang pangyayari po. Eschatology, what does that mean? The term eschatology refers to the final part of Earth's history. It often includes the discussion of death, resurrection, judgment, the second coming, the fate of Earth and humanity, and more. But it doesn't have a
to sound so negative because ultimately it's not. Eschatology is also the study of what Jesus Christ will do to end the cosmic conflict of good versus evil. It's the study of how He ultimately saved us and restore us. The word eschatology comes from two Greek words that mean last and study, or yung eschatos or logia. It's quite literally the study of the last things. But keep in mind that this is referring to the last things of this sinful world, not of this earth as planet or of humanity as God's children. The only things and forever are sin, Satan, or the devil and his followers that reject God. Yun po ang wawakasan sa huling kapanahunan, yung kasalanan, si Satan, at yung mga nag-reject sa ating Panginoon. The term eschatology is not used in the Bible, but the future events. This study refers to are covered throughout Scripture. It's important to study these things so we can know where to place our focus and our faith. God doesn't want you to fear these end times. God's purpose in revealing end time events is not to scare us, but to prepare us, not to freak us out, but to pull us in, not to impose anxiety upon us, but to generate hope and peace within us. God's promises can bring hope and certainty as we are reminded that ultimately He wins, and He has promised to be with us all the way until the end. Matthew 20, verse 20. Yung sa end time po pala, hindi gusto ng Panginoon na tayo ay takutin. Bagkus binibigyan tayo ng impormasyon kung ano ba ang mangyayari sa future, yung huling kapanahunan. Para pag dumating yung time na yon, hindi na tayo matatakot kasi well-informed tayo ng Bible na yun ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. Even while the events and details in the Bible can get intense, it's important to remember that God is fighting against evil, selfishness, hatred, greed, and etc. If we hold on to God and what He asks us to put our minds on. Philippians 4 verse 8. He promises that He will be our refuge and strength. Ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. God's love for humanity. Meant that Jesus, God the Son, was sent to earth at the time predicted by prophecy to pay the penalty for our sin, redeem and adopt us as humans, as God's children. Makikita po natin sa Galatians 4 verse 4 to 5. Yan, pinadala ang Panginoong Jesus para tayo ay iligtas. Siya po yung kabayaran ng kasalanan. Dahil sa Kanya, tayo ay maliligtas. Jesus offers us eternal life. If we accept Jesus and start a new life with Him, we will be resurrected when He comes back to take those in a relationship with Him to heaven. 1 Corinthians 15 verse 52. Jesus wants to save us. He wants us to come through the end times without worry or fear, even if things are chaotic around us. Makikita po natin sa 2 Peter 3 verse 9, tapos sa Isaiah 41 verse 13, tsaka Matthew 24 verse 6. Ang gusto ko lang pong i-point sa sermon na to, sa end times, mangyayari talaga yung
kaguluhan, yung mga patayan, magulong paligid. Pero ang Diyos, sinasabi sa atin, huwag tayong matakot doon kasi nakasulat kasi sa Bible na mangyayari yon bago siya dumating sa ating bago siya dumating sa mundong ito. At yun lamang po ang gusto kong sabihin sa inyo na huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. Lagi tayong manghawak sa kanyang mga sinabi niya, yung mga pangako niya. Kasi doon sa pangakong yun ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yun lamang po. At maraming salamat.